Habulin siya. Wala akong pera pang tuition, kaya napilitan akong huminto sa pag-aaral. Bitawan mo ako! Tumahimik ka. Tulungan mo ako. Habulin. Bastos! G. Feng, nahuli po ang inyong tauhan. Sulili. Hanapin mo siya. Opo. G. Feng, nailabas na po ang investigasyon. Si Sulili at ang kanyang kuya ay magkasama lang sa buhay. Mahirap ang pamilya nila. Malinis naman ang personal na buhay niya. Ang laruan na napusuan ko, si Feng Mohan, talagang dalisay. Pero malaki ang utang ng kapatid niyang lalaki. Ikaw na ang bahala. Opo. Sino kayo? Ikaw si Solili, di ba? May utang sa kinang kuya mo na 200,000 pesos. Kung hindi mababayaran ngayong gabi, mamamatay siya. Nasaan ang kuya ko? Anong ginawa ninyo sa kanya? Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, sa loob ng kalahating oras, pumunta ka sa Yinlin Bar. Tara na. Kuya, sana wala kang nangyari. Ikaw, Unang beses ko itong makita. May taong nangahas na magsalita sa akin ng ganyan. ikaw ang nagpakuha sa akin dito. Nasaan ang kuya ko? Ano ang pangalan mo? Nasaan na ang kuya ko? Kuya? Lily, huwag mo akong intindihin. Pakiusap, pakawalan mo ang kuya ko. Naawa ka na. Pakiusap na. Pwedeng pakawalan siya. Ikaw ang manatili. Ano? Ayaw mo? Umalis ka na. Pumapayag ako. Gusto kong ikaw ang magpakalugod sa akin. Maghubad ka ng mag-isa. Gising ka na. Huwag kang mag-ambisyon. Ano na ang nangyari sa kuya ko? Gumawa tayo ng kasunduan. Ano sa tingin mo? Maging babae ka para sa akin. Ikaw ang magpresyo. Hindi pwede. Hindi mo na ako pwedeng apihin. Walang sino mang nagsasabi sa king, hindi pwede. Bitawan mo ako. Aso ka ba? Kung aso nga ako, kagatin kita hanggang mamatay ka. Huwag mong isiping dahil mayaman ka, ang yaman-yaman mo na. Gusto mong bumili, pero baka ayaw kong ibenta. Miss, ito ang kontrata. Kapag napag-isipan mo na, pirmahan mo na. Kalimutan mo na yung balak mo. Boss Feng, huhulihin ba natin siya pabalik? Hindi na kailangan. Babalik at magmamakaawa yan sa akin. Kuya! Kuya! Kuya, anong nangyari sa'yo? Ang dami mong dugo. Dalhin natin sa ospital. Halika, dalhin natin sa ospital.
Kamag-anak ni Su Xiaofan. Ako. 3 tadyang ang nabali, naipit ang baga. Maghanda ng 800,000 pesos sa loob ng 3 araw. Estudyante pa lang ako. Saan ako kukuha ng 800,000? Jajia, pwede bang makahiram ng pera? Pwede naman. Pero 200 pesos na lang pera ko. Magkano ba kailangan mo? Wag na. Tita, pwede bang makausap? Yung bahay natin sa probinsya. Pwede bang ibenta mo muna? Sulili, huwag kang magsalita ng ganyan. Bahay ko to. Kung gusto mo ng bahay, paakyatin mo ang mga magulang mo mula sa ilalim ng lupa para hingin. Mula nang mawala ang mga magulang ko, si kuya na lang ang natitirang kapamilya ko. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Maging babae ka para sa akin. Ikaw ang magpresyo. Nandito na po si Sir. Sir Feng, pumapayag ako sa transaksyon mo. Anong transaksyon? Naalala ko, sinabi ni Miss Su na hindi niya gusto yan. Huwag nang magpapasok ng sino man ng basta-basta. Parusahan ayon sa alituntunin ng pamilya. Opo. Miss Su, umalis ka na. Pasensya na. Maligo ka. Tiisin mo na lang, matatapos din yan. Hindi ka pa rin lalabas? Hintayin mo bang buhatin kita? Wag! Alisin mo yan. Ang sakit. Mabuti at alam mong masakit. Huwag mong kalimutan, ikaw ang nakiusap sa akin. Magpakabuti ka. May gantimpala bukas. Binibining Su. Inutusan ka ng Ginoo na magbihis ka na at bumaba ka. Sampung minuto lang ang ibibigay ko sa'yo. Masama sa tiyan ang uminom ng gamot nang walang laman ang tiyan. Kumain ka muna ng kaunti. Yung tungkol sa kuya mo, naayos ko na. Aayusin ko siya sa pinakamagandang pasilidad ng pangangalagang medikal. Salamat. Pwede ba akong bumalik sa paaralan ng ilang araw? Ilang araw na akong hindi nakakabalik? Sasamahan kitang umuwi. Wag na? Wag na? Desisyon na yan. Lily, saan ka nagpunta nitong mga araw? Iniisip mo ako? Wala ako. Pero may nag-iisip sa iyo. Lily, hindi ka pumunta sa paaralan nitong mga araw. Ginawa ko ang mga notes para sa iyo. Salamat. Sulili, lumapit ka. Sino siya? Naiwan ang hair clip. Mabait. Magkita tayo sa gabi.
Lily ah. Sino siya? Ang gwapo. Hindi ko alam. Hindi kami masyadong close. Tara na. Ang lalaking estudyante ay may gusto sa'yo. Wala kang pakialam. Tandaan mo, nagbenta ka ng sarili mo. Sa akin. Tinanggihan ko siya. Mabait talaga. Binibini, dumating na ang matandang ginang. Matandang ginang. Nanay po siya ni Feng Mohan. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ganun na lang ba kagusto mo sa kama ng pamilya, Feng? Pasensya na. Wala akong ganoon. Mali ba ang sinabi ko? Hindi ba't ikaw mismo ang naghubad para akitin ang anak ko? Ginang, huwag kang magalit sa ganyang klaseng tao. Si Mohan talaga. Itong babaeng ito, walang mukha, walang katawan. Ano ba talaga ang gusto niya sa kanya? Gusto niya sa kagandahan nito. Matandang ginang. Kung may sasabihin po kayo, diretsuhin na lang ninyo. Kung wala naman, aakyat na muna ako. Mambola ng nobyo ng iba, tapos ang lakas pa ng loob mo? Nobya? May nobya pala siya? Swear. Dapat matagal mo nang tinuruan ang malandi na ito para matuto siyang mahiya. Wala kang kakayahan para pigilan ng lalaki? Kaya dito ka na lang nagwawala. Sasabihin ko sa'yo, hindi ako madaling apihin. Ang tapang mo talaga. Ayos ka lang ba, Swear? Talagang walang pinag-aralang probinsyana. Anong tingin-tingin mo? Bakit hindi mo pa ipaalis siya? Matandang ginang. Nagpunta po sa opisina ang Ginoo. Tingnan ninyo po. Hihintayin po ba ninyo ang pag-uwi ng Ginoo? Ako na ang bahala kay Mohan. Agad nyo na itong babaeng ito na paalisin. Opo. Halika rito, Sulili. Sir, umalis na po si Ma'am Su. Umalis? Ang tapang talaga nitong Sulili. Lily, anong nangyari sa'yo? Ajia. Okay lang, okay lang. Huwag kang umiyak. Kaklase Joe. Itinuturing mo si Sulili bilang iyong diyosa. Pero siya, nakikipagkalokohan siya sa labas ng paaralan. Sulili. Isang taon kitang hinabol. Ayaw mo pa ring pumayag. Tapos bigla kang sumama sa mayaman. Hoy, cutie! Mukhang inosente itong si Sulili, pero ang landi pala sa likod. Kailangan nating bigyan siya ng leksyon. Mamayang gabi, kayo tatlo, pasiyahan nyo ng mabuti siya. 1,000,000 bawat isa. Tara na. Lili. Huwag kang umiyak. Uminom ka muna ng tubig. Hindi na, okay lang. Salamat. Nako, inumin mo na. Espesyal itong binili para sa'yo ni Fei Yang. Oo nga, magkaklase lang naman tayo. Huwag kang mahiyang mag-isa. Sina? Magkano ba ito? Isesend ko na lang sa'yo. Huwag na. Alis na tayo. Tara na. Lili, samahan ka naming magpahinga. Umalis ka sa akin para lang makipagkalokohan sa mga batang to? Sir Feng, dinala si Miss Su sa hotel. Sundan ba natin? Wala ka bang ginagawa? Drive. Opo.
Feyang, kayo. Anong gagawin ninyo? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Ano sa palagay mo ang gusto kong gawin? Sulili, alam kong may karelasyon ka sa labas ng eskwela. Matagal na. Huwag ka nang magpanggap na inosente sa akin. Aray, nangangagat ang cute mo. Wag! 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 Sulili. Nobya ko si Sulili. Nag-check-in kami sa hotel. Wala kang pakialam. Ganoon ba? Ang init! Siyempre, umalis na kayo. Huwag kang makialam. Ayaw pa ring umalis, tol? Gusto mo bang manood pa? Ang mga susunod na eksena, rabayaran mo muna. Paano kung ayaw kong umalis? Sino ang nagutos sa'yo na hawakan siya? Bitawan mo ako. Dalhin niyo siya at patayin. Kayo? Bitawan mo ako. Ang init! Ang init talaga! Tulungan mo ako! Sulili. Nakikilala mo ba kung sino ako? Masamang tao! Feng Mohan, Huwag kang matakot, tutulungan kita. ubarin mo. Hindi ko maalis. Tahan na, ganito. Gumising ka na, Miss Su. Wang Ma, dito sa bahay ng Feng, hindi ba ako nasa school? Miss Su, nakalimutan mo na lahat. Nandito na. Sinabi ni Sir, may inihanda ang kitchen para sa iyo. Sabi niya, nahirapan ka kagabi. Halika, inumin mo habang mainit. Salamat, Wang Ma. Mohan, nasa bahay ka ba? Ang engagement party natin. Little cute, bakit ka nandito? Hindi mo mapapaalis. Miss Murong, magpakabait ka naman. Kung hindi, hindi ako magiging magalang sa iyo. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Isang tao lang na naghubad at sumampa sa kama. Huwag kang magsalita, Mohan Feng. Gusto niya ang ganito. Kung hindi, Miss Murong, maghubad din. Ikaw, Hindi ka maghuhubad. Hindi siya interesado. sino ang may lakas ng loob na hawakan ako? Mohan, Sa lugar ko, nagwawala. Miss Murong, napakalakas ng loob mo. hindi, Mohan. Siya ang unang nanlait sa akin. Makinig kayong lahat. Siya ang babae ko. Sa hinaharap, kung may mga has na saktan siya, ay kalaban ko, Mohan Feng. Wang Ma, samahan mo ang bisita palabas. Miss Murong, mauna na po kayo. Hindi ba magaling ang mga kamay mo? Bakit ngayon hindi ka lumaban? Bakit ngayon hindi ka lumaban? Pero totoo naman ang sinabi niya. Nahubaran nga ako. Tumahimik ka. Hindi pa kita pinapapalagay sa kasalanan mo. Anong kasalanan? Lumabas ka ng palihim para lang makipagkalokohan kay Zhou Feiyang at naapi ka niya. Wala akong ginawa. Ginoo, nagkakamali po kayo tungkol kay Binibini Su. Dumating po ang matandang ginang. Tanga. Sa susunod na may ganitong bagay, hanapin mo ako para ako ang magtanggol sa iyo. Naiintindihan mo? Pero nanay mo siya. Babae ka ng akin dahil kasama kita, pananagutan kita. Anong nangyari, Shwer? Inapi ka ba ni Mohan? Iya, si Mohan. Dinala ulit niya yung maliit na kaibigan sa bahay. Kailangan mo akong tulungan. Talagang hindi mawala-wala. Tatawagan ko na ang mga media.
Pagkatapos ng 1 linggo, magkakaroon kayo ni Mohan ng engagement party. Tia, papayag kaya si Mohan? Siyempre, sarili kong anak, hindi ko ba kilala? Si Mohan, nilalaro lang niya yon. Gusto niya talaga yung maliit. Ganun pala. Sundin ko ang lahat ng sinabi mo, Tia. Inabisuhan ni Ginang Feng ang lahat ng media sa lungsod na magkakaroon ng engagement party sa susunod na linggo. Gusto po ba ninyong ilinaw ito? Hindi kailangan. Paano naman po si GNG? Su? Ano? Inaalagaan mo ba ang babae ko? Hindi po ako maglalakas loob. Amo, sa alas 8 ngayong gabi ang engagement party. Magbihis ka. Saan tayo pupunta? Bakit kailangan ko bang magulat sa'yo kung saan ako pupunta? Kailangan ko namang malaman kung anong isusuot at kung anong klase ng makeup ang gagawin depende sa pupuntahan natin. Anong ginagawa mo? Pinipili ko ang damit mo at mag-aayos ng makeup mo. Dalhin mo rito lahat ng pinakabagong damit pang kasal. Lahat. Opo. Ganito pala mamili ang mayayaman? Sir Feng, tingnan niyo po, limitadong edisyon sa buong mundo ang mga ito. Kumusta? May nagustuhan ka ba? Ito. Ito? Medyo malaki ang hita mo. Hindi bagay. Ito? Hindi. Walang ka namang melon. Ito na lang. Pwede na siguro? Pwede rin naman ang maikli. Hindi ito pwede. Maliit ka. Ayaw ko na. Tumigil ka. Bakit ka naman nagalit? Totoo lang naman ang sinasabi ko. Hindi ako nagagalit. Wala lang talaga akong ganito. Wala nang ganyan. Malaki pa ang hita. Hindi talaga bagay sa akin ang mga damit na ito. Totoo naman. Tawagin mo ang tao rito. Hindi talaga bagay sa kanya ang mga ito. Ayusin ninyo ngayon ayon sa sukat niya. Ayoko. Anong ikinagagalit mo? Kahit medyo malaki ang hita mo, wala kang ganito. Wala nang ganyan. Pero gusto ko lang makasama ka. MS, Su, pasok po kayo at subukan ang damit. Si. Ginoong Feng, Sabi niya. ang kasal niyo po, hindi bagay na isama si Miss Su, hindi po ba? At Cheng, ilang taon ka na bang kasama sa akin? 10 taon na po. Sa loob ng 10 taon, hindi mo pa alam kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin? Wala ka bang pakiramdam? Kapag may nasabi ka pang kalokohan, bubunutin ko ang dila mo. Opo. Maganda ba? Maganda. Ang ganda naman. Hindi mo pa sinasabi kung saan tayo pupunta. Sinabi ko na. Huwag mong pagdudahan ang desisyon ko. Tara na. Ang bilis magbago ng mukha. Bukas, hindi ka na kailangang pumasok. Wala yon. Ako lang. Hindi ako nag-ingat. Baba na tayo. Minsan mabait si Feng Mohan sa akin. Minsan naman hindi. Ito si Presidente Feng. Presidente Feng. Ngumiti. Presidente Feng. Ginoong Feng. Ngayong gabi ang engagement party mo. Nagdala ka pa ng ibang kasama. Ano ang layunin mo? Kabit mo ba ito? Alam ba ng fiancé mo ang pagkakaroon ng babaeng ito? Presidente Feng. Sagutin niyo po. Sagutin niyo po, Presidente Feng. Ikakasal ka ngayong gabi. Walang komento. Ginoong Feng, Ano ba to? Lalong tumatapang ka ah. Nagtatanong ka pa sa akin? Ginoong Feng, nakuha na tayo ng mga reporter. May karapatan naman akong malaman ng totoo, di ba? Anong tawag mo sa akin? Ginoong Feng? Ikakasal ka na, di ba? Hmm. Eh bakit mo pa ako dinala rito? Di mo kailangan malaman. Si, pwede ba akong umalis? Ayokong sabihin ng iba na kabit ako. Bitawan mo ako. Bitawan.
Naku, sino ba yung babae? Naglakas loob siyang manuntok kay Ginoong Feng. Gusto na ba niyang mamatay? Wala na, wala na. Patay na siya sigurado. Bitawan mo ako. Ang daming tao. Dito mismo kita gagawin sa harap ng lahat. Anong karapatan mong gawin yun sa akin? Anong karapatan mong apihin ako? Wala akong interes kay Murong Shue. Kahit kunting interes, wala. Si Lola ang nagkalat ng balita. Siya ang nagpakalat. Ang dahilan kung bakit kita ipinakita sa harap ng mga reporter ngayon ay para sabihin sa lahat na ikaw ang babae ko. Kaya ginagamit mo lang ako bilang panangga, di ba? Pwede mong sabihin yon. Paano na lang ako mamuhay pagkatapos nito? Paano ako magkakaroon ng nobyo? Magkakaroon ng nobyo? Hindi naman pwedeng ganito tayo palagi. Kailangan ko rin ng sarili kong buhay. Hindi ko papayagan. Pakakasalan mo ba ako? Gets ko na. Gusto kong mag-isa. Pwede mo ba akong bigyan ng tubig? Siya. Sulili. Gising ka na? Transaksyon lang ang meron sa inyo. Hindi ka niya gusto. Hoy, dalaga. Ang ganda mo talaga. Huwag kang lalapit. Anong gagawin mo? Anong balak mo? Wag! Tulong! Tulong! Feng Mohan! Tulong! Umalis ka. Baka umiyak ka sa bugbog ko. Salamat ha. Kung talagang nagpapasalamat ka, magpakasal ka na lang sa akin. Huwag kang magbiro, Ginoo. Hindi ako nagbibiro. Nakita pa lang kita. Nahulog na ang loob ko. Feng Mohan, Ang ibang tao talaga nakakainis. Pati ba naman ang paglalahad ng nararamdaman? May nanonood pa? Hey, Xiao. Hawak-hawak ang babae ko. Ano ba yan? Babae mo? Ang naaalala ko? Nandito ako ngayon para dumalo sa engagement party mo at ni Murong Shue. Mali ba ang alala ko? tumigil ka na. Bakit ako titigil? May, masyado kang inosente, kaya ka naloloko nitong klaseng lalaki. Nahihilo ka na. Mag-engage na ngayong araw, pero gusto mo pang kumain sa pinggan mo at tingnan ang nasa kawali. Kung ako sa'yo, palayasin mo na yang lalaking yan nang maaga. Naiintindihan mo ba? Mohan, bakit ka nandito? Pasok ka na, bilisan mo. Nandyan sa loob si Shweer, naghihintay sa'yo, ha? Hintayin mo ako dito, ha? Pagkatapos ko, susunduin kita. Oy, hindi karapat-dapat ang ganyang lalaki. Nalulungkot ka ba? Sila ang tamang magkapareho ang estado. Ako ang sobra. Hoy, Miss Su, bakit wala ka sa tabi ni Sir Feng? Tinaboy na siya ni Sir Feng. May mga tao kasi, hindi pa rin nakikilala ang kanilang kalagayan. Nangangarap lang maging reyna. Mag-e-engage na nga sila. Tapos na ba? Kung tapos na, aalis na ako. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? MS, Su, ang damit mo, binili ito para sa'yo ni Mr. Feng, di ba? Ito ay isang limitadong edisyon sa buong mundo. Ikaw, karapat-dapat ka bang magsuot nito? Hindi ka na gusto ni Mr. Feng. Anong karapatan mo para magsuot ng damit na ito? Walang hiya, munting bagay. Ngayon, ipakikita ko sa lahat gaano ka talaga kawalang hiya. Umalis ka. Little thing, naglakas loob kang itulak ako. Wala na si Mr. Feng para sumuporta sa'yo. Ano ka ba?
Tingnan ninyo lahat. Ito ang kapalaran ng mga nakikipag-agawan sa snow. Sa mga lalaki. Tumigil! Hindi ba sinabi ko na maghintay ka lang? Huwag kang maggalaw-galaw. Gusto ko na umuwi. Feng, Sir Feng. Sir Feng, akala ko tapos na ang paglalaro mo, kaya ko siya pinagalitan. Pinapatay ninyo ang sarili ninyo? Hubarin ang damit nila. Itapon sila. Opo. Huwag, huwag. Hindi ninyo kami dapat gawin ito. Mga VIP kami. Kung ganito kayo, paano kami magiging socialite? Zoe, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Pakiusap, kausap mo si Sir Feng. Mohan, hindi rin nasaktan ang Miss Su. Sa ngalan ng pakikisama ko. Hayaan mo na ito. Oo nga, ako lang ay isang outsider. Paano siya magkakagulo para sa akin? Kay Miss Murong? Oo nga, Ginoong Feng. Maligayang araw ito. Bakit pa kailangang mag-away? Dahil sa ibang babae. Talagang si Miss Murong. Isang tunay na dalagang may pinag-aralan. Tumahimik kayo. Mukhang mali ang pagkakaintindi ninyong lahat ngayong araw. Hindi ako pumunta rito para magpakasal. Pumunta ako para kanselahin ang kasal. Naku, ang pamilya Murong ay tinanggihan sa harap ng lahat. Tinanggihan ng pamilya Feng, mukhang hindi na siya makakapag-asawa. Feng Mohan, ito ba ang dahilan kung bakit ka pumunta rito? Para mapahiya ako sa harap ng lahat? Hindi ka ba natatakot na magalit ang aming pamilyang Murong? Ano ba ang pamilyang Murong? Ang magiging reyna ng pamilya Feng ay siya lang. Ano, si Ginoong Feng ay pakakasalan ng babaeng ito? Parang kwento ng Cinderella. Nako, tayo, nasaktan natin ang magiging reyna ng pamilya Feng. Sampahan ninyo. Huwag. Feng Mohan, ano ang ibig mong sabihin sa reyna ng pamilya Feng? Hindi ba yan ang gusto mo? Sina, Mrs. Feng. Umuwi na tayo? Ibaba mo ako. Huwag kang kikilos. Nasugatan ang paa mo. Maligayang pag-uwi, Ginoo at Ginang. Ang daming tao? Nakakahiya? Walang utang na loob. Wang Ma! Anong tinitingnan mo? Bilisan mo. Ako na ang bahala. Huwag kang gagalaw. Magulo ka. Palang pala, may malambot din siyang side. Okay na. Salamat ha. Paano mo pasasalamatan? Ganito na ba okay? Tumabi ka sa kama. Hindi pwede. Nasugatan ng paa ko. Anong iniisip mo? Pinapasabi ko lang na tumabi ka sa kama. Tumabi ka sa akin sandali. Huwag kang gumalaw. Ang hirap kapag hindi ako nakapagpajama. Ha? Hindi ka naman pala sumusunod sa usapan. Sabi mo, sandali lang. Hawak lang. Walang gawa. Bakit hindi pwede? Bastos ka! Bastos na ba? To? Kung ganito? Huwag. Nasaktan ako. Sa paa ang sugat mo. Hindi naman apektado. Tulungan mo ako. Ang sakit? Kasalanan mo to? Sa susunod, dahan-dahan ako. Tayo na, dadalhin kita sa isang lugar. Saan? Sa tanggapan ng rehistro sibil. Seryoso ka ba nung sinabi mong pakakasalan mo ako? Hindi ba para lang yan sa mga reporter? Hindi kailanman nagsinungaling si Feng Mohan. Ikakasal na tayo. Halika na, Mrs. Feng. Ma'am, ito ang ipinabigay sa iyo ni Sir Feng.
Regalo para sa kasal ninyo. Kontrata ng equity na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo na. Ito ang bigay kaya. Tanggapin na po ninyo, ma'am. Ito po kasi ay ipinag-utos ni Sir Feng na ihanda ko ito ng maaga. Si Nanya, aalagaan ko muna ito para sa iyo. Inatasan ko na ang Public Relations Department na maghanda para sa kasal. May gusto ka bang kahilingan? Pwede mong sabihin sa akin? Hindi na kailangan. Hindi pa ako graduate. Hindi maganda kung malaman ng ibang ikinasal na ako. At ayoko ring ikahiya ka. May pagka-self-aware ka rin pala. At hindi rin ako gusto ng nanay mo. Pinapakasal ka pa niya sa... Tama na? Hindi mo kailangang pakialaman ang mga bagay na yan. Mahal, umuwi ka muna. Si, Tara na. Ikakasal na pala kayo? Ikaw talaga ang nag-udyok kay Mohan, di ba? hindi po ako. Huwag kang magpanggap na kawawa dito. Salvobihin ko sa'yo. Habang ako'y nabubuhay, hindi kita papayagang pumasok sa pamilyang ito. Ginang, ayos ka lang po ba? Aling Wang, anong mali ba ang nagawa ko? Bakit ganun kamuhi sa akin si Lola? Sabihin mo. Sir Feng, nalaman po ng lola ninyo ang tungkol sa kasal ninyo at galit na galit po siya. Sinaktan niya ang ginang. Ang duwag talaga nitong si Sulili. Akala ba nila patay na ako? Kahit sino na lang basta't apihin siya. Tara, sa lumang bahay. Paano po ang internasyonal na pagpupulong mamaya? Kanselahin. Opo. Bakit ka nandito sa ganitong oras? Inay, wala ako. Ganon-ganon mo lang inapi ang asawa ko? Yung babaeng yun, si Sulili, nagreklamo sa'yo? Ang kapal talaga ng mukha ng batang to. Inay, uulitin ko, kasal na kami. Hindi ko papayagan ng sino man nasaktan siya muli. Nang babanta ka sa akin? Tama? Mukhang masyado kang libre nitong mga nakaraang araw. Magpahangin-hangin ka na lang sa labas. Ikaw? Ano ba ang ibinigay mo sa anak ko? Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip agad ng paraan. Wenshi yan. Kung hindi ka pa uuwi, mag-aasawa na ng iba ang anak ko. Umuwi ka na. Kung ayaw mong ngumiti, wag. Ang pangit-ngit. Namumula ang mga mata mo. Namamagarin ang mukha mo. Kapag inaapi, iiyak ka lang. Maawa kaya sa'yo ang ibang tao. Alam mo na pala. Pwede bang magsalita ka nang hindi masakit sa tenga? Nanay mo siya. Ano ang magagawa ko? Asawa mo ako, si Feng Mohan. Walang sino man ang pwedeng umapi sa'yo. Kahit na apihin ka man, ako lang ang pwedeng gumawa noon. Ginoo at ginang, handa na ang pagkain. Narinig niyo na ba? Yung asawa ni President Feng, magtatrabaho na raw dito sa kumpanya. Ang asawa ng presidente? Sino yun? Kilala niyo ba? Lihim na kasal? Paano namin malalaman? Nakita niyo ba kung sino ang pumasok ngayon? Siya na yon? Tama na. Huwag na kayong magtsismisan. Maging alerto kayo. Espesyal na inutos ni Assistant Wang na asikasuhin ng mabuti ang misis. Kumusta? Ako po ay narito para mag-report bilang bagong empleyado. Bagong empleyado? Ikaw pala ang asawa ng presidente. Ako. Kumusta kayo? Narito ako para mag-apply. Ang ganda ng suot niya. Siyempre, siya ang asawa ng presidente. Sabi ko na nga ba,
Napakasimple ng itsura. Paano magiging asawa ng presidente yon? Ito ang aking mga dokumento. Wen Xian. Isang matalinong graduate ng MIT. Wen Zian. Pamilyar ang pangalang yan. Kababata siya ni President Feng. Dati ko pa silang pinagtatambal. Naku, Wenxian. Baka siya nga ang asawa ng presidente. Huwag ninyong isipin na dahil kay Mohan ay papasa ako ng espesyal. Gusto kong pumasok sa sarili kong kakayahan. Ay, Miss Wen, ikaw ang asawa ng presidente, di ba? Ipoproseso ko na ang iyong onboarding. Halika. Close pa siya kay Mohan? Halika ka rin, intern. Dumating na ba ang asawa ng presidente? Nandito na siya, nasa pangunahing opisina. Tara, tingnan natin. Baguhan, gawin mo lahat ito. Pwede ka nang umuwi. Ang dami. Paano ko ito matatapos? Kung hindi matapos, mag-overtime ka. Nagpapasahod ba ang kumpanya sa'yo para wala kang ginagawa? Eh bakit siya hindi? Asawa ng presidente siya. Ikukumpara mo pa ang sarili mo kay Miss Wen? Anong ingay? Bakit siya nandito? Ay, Naku. Hindi naman siguro agad-agad mabubunyag ang tunay kong pagkatao. Mohan, pumunta ka rito. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin ng maaga? Wala akong obligasyon na i-report sa iyo ang aking mga lakad. Miss Vin, hindi ba't asawa ka ng presidente? Bakit parang hindi kayo close ni President Feng? Alam kong nagbalik ako ng maaga nang hindi nagsasabi sa iyo. Galit ka pa rin sa akin. Ito ang pasalubong ko para sa iyo mula sa ibang bansa. Huwag mo na akong kagalitan. Mahal, namiss mo ba ako? Nasa opisina ito. Anong nangyari? Parang close na close. Si Sir Feng sa nagsasanay na iyon. Hindi kaya nagkamali tayo? Baka naman ang trainee ang asawa ng presidente. Anong kalokohan yan? Sa hitsura niyang mukhang mahirap, paano siya magiging asawa ng presidente? Pero parang hindi talaga close. Ang presidente kay MS, Wen. Hindi ba? Hindi mo ba narinig, sabi ni Miss Wen, galit daw sa kanya ang presidente? Nag-aaway lang ang mag-asawa? Bakit ka mag-aalala ng ganyan? Sulili, bumalik na ako. Akin lang si Mohan. Ikaw, maliit na cute, makikipag-agawan ka sa lalaki ko? Gusto mo bang mamatay? Bakit ayaw mong aminin ang relasyon natin? Hindi ganoon. Ayoko lang sabihin ng mga tao na nagtatrabaho ako dahil sa koneksyon mo. Ako. Gusto ko lang patunayan na karapat-dapat ako sa'yo. Hindi ko kailangan na karapat-dapat ka sa akin. Basta manatili ka lang sa tabi ko. Pero, O sa tingin mo ba, nakakahiya ang maging asawa ni Feng Mohan? hindi ka talaga gusto ng nanay mo sa akin. Gusto ko lang patunayan sa kanya. Gago. Mahal, miss na miss kita. Nasa opisina tayo. Parurusahan kita. Pasaway ka. Wag! Kung sabi ko pwede, pwede. Yung intern na ito, sa murang edad pa lang, nagsusumipsip na sa asawa ng iba. Ang babaw talaga. Totoo, di ng Pangulo. Kahit nag-aaway kayo. Hindi naman pwedeng. Hayaan nyong. Ganito ang Pangulo sa iba. Anong pinag-aawayan nyo? Pag-uwi ko, ako ang bahala kay Mohan. Ngayon, nagagalit lang siya sa akin. Bakit hindi? Samahan namin kayo para tingnan.
Yung intern na yun, malamang ngayon, nagsusumipsip na sa Pangulo. Tama, huwag nating bigyan ng pagkakataon ang babaeng yon. Ginang, samahan namin kayo. Ito, Ginang, hindi naman kayo takot pumunta, di ba? mga tanga. Kung hindi ako pupunta ngayon, maghihinala sila sa akin. Tara, tingnan natin. Mohan, dadalhin ko sa'yo ang mga dokumento. May paparating. Mahal, ano naman kung may tao? Mas nakakaaliw pa nga yan. Paano na lang ako? Paano ko haharapin ang mga katrabaho ko? Pasok. Narinig mo na lahat, di ba? Boss Feng, mahal na mahal pa rin niya ang misis niya. Ayaw na ayaw niyang pabayaan ang misis niya. Totoo pala, ibig sabihin, ikaw pala talaga ang misis ng presidente. Gusto kong malaman ng lahat na ako ang lalaki mo. Mohan, baliw ka ba? Naku, wala na. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, yung salamin sa opisina ay isang direksyon. Makikita mula sa loob ang labas, pero hindi kami makikita mula sa labas. Sadyang ginawa mo yan. Mas nakaka-thrill kasi yon. Huwag kang magalit. Try, Nay. Ikaw na ang bahala dito. Trabaho mo. To, bakit ako ang paggagawa mo? Humarap ka pa sa akin? Hindi mo ba alam na siya ang asawa ng presidente? Huwag mong isipin na dahil lang napansin ka ng presidente ay makakapalit ka na. Si Miss Wen ang tunay na asawa. Ikaw, isang maliit na cute lang. Pwede bang nagkakamali kayo? Ako ang tunay na asawa. Hindi ako nagkakamali ng pagdinig, di ba? Ikaw ang asawa ng presidente? Ikaw, isang kolehiyala na kakagraduate lang at walang pera. Kung ikaw ang asawa ng presidente, ako rin pwede maging asawa ng presidente. Wala kayong katuturan. Yung ibang tao kasi, wala sa kapalaran. Pero araw-araw pang nangangarap makapangasawa ng mayaman. Hindi man lang tignan kung ano ang estado nila sa buhay. Anong pinag-aawayan ninyo? Assistant Wang, itong intern na ito, tamad at pabigat. Araw-araw, iniisip lang kung paano magpabango sa presidente. Ang ganyang klaseng tao, kailangan nating tanggalin. Trabaho ito ni Miss Wen, di ba? Binabayaran ka ng malaki ng Feng Corporation, pero dito ka nagtatamad-tamaran. Sa tingin mo, tama ba yon? Ang trabaho ng sino, siya ang dapat gumawa. Kung hindi, bulag-bulagan ka na lang. Umalis ka na rito. Opo. Ma'am, inutusan ako ng presidente na sunduin kayo pauwi. Yung maliit na yon, nakasakay pa sa mamahaling kotse. Ang talino mo. Ang mamahaling kotse ba ang importante? Ang importante, yung matandang lalaki sa tabi niya. Ganun pala. Itong intern na ito, kung kani-kanino nagpapabango sa mga lalaking mayaman. Sus, sa wakas, nahuli na kita. Bukas, ipapasa ko ang litrato sa group chat ng kumpanya para makita ng lahat kung anong klaseng tao talaga itong baguhan. Halika tingnan. Tingnan ninyo. Yung bagong intern na yon nagpapapabor sa matandang lalaki. Mukhang napaka-inosente sa labas, pero ganyan pala talaga siya. Hindi mo masasabi sa itsura ang isang tao. Sanay na pala siya. Kaya pala nung unang araw pa lang, nagpapapabor na agad sa presidente. Nagpapanggap lang yan. Laro-laro lang. Malamang inisip niyang marumi siya. Hoy, ano sa tingin ninyo? Kung ganyan siya Kal Andy, baka naman mayroon siyang kung anong sakit. Ay nako, Siguro nga,
Marami na siyang sakit na galing sa trabaho niya. Dapat lumayo tayo sa kanya. Baka tayo mahawa ng amoy. Nandiyan na siya. Nandiyan na siya. Sulili. Sa'yo parang may kakaibang amoy. Wala naman. Meron. Amoy baho. Ano ba ang ibig mong sabihin? Sulili. Yung litrato mo kasama ang matandang lalaki, nakunan na at ipinadala na sa GC ng kumpanya. Nagmamalinis ka pa. Ano? Nagkakamali kayo. Ito ang driver ng pamilya ko. Sulili, ikaw na mahirap na estudyante, kaya mo bang magbayad ng driver? Huwag kang magdadahilan, pirmahan mo na at umalis ka. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil sa magulong buhay mo, inaasahan ng kumpanya na mag-resign ka ng kusa. Imposible. Wala akong nagawang mali. Bakit ako dapat mag-resign ng kusa? Mas mabuti pang pirmahan mo ito ng maayos. Kung hindi, papaalisin kita ng guard. Ayaw mo pa ring umalis, ha? Tutulungan kita. Sige. Pirma. Pirmahan mo. Feng Zong, mga tao sa kumpanya nagkakalat ng chismis tungkol sa misis sa grupo at pinipilit pa siyang mag-resign. Mga walang malay sa panganib na ito. Pupunta ako ngayon para alisin ang mga tangang ito lahat. Ipagutos mo. I-blacklist ang mga ito sa buong lungsod. Opo, Sandali. Ayaw niya na sabihang nakakuha ng trabaho sa pamamagitan ng koneksyon. Malamang magagalit na naman siya nito. Isalin mo ako sa grupo. Huwag masyadong palabas. 10 taon nang hindi sumasali sa grupo. Ang pinuno. Bigla kang sumali sa grupo. Napakalabas na nito. Ano pang hinihintay mo? Feng Zong, isinama na kita sa grupo. Pirmahan mo na. Pirmahan. Tingnan ninyo, pumasok na si Sir Feng sa grupo. Kakaiba. Si Sir Feng sa loob ng maraming taon, hindi sumali sa grupo. Bakit bigla siyang pumasok? Siyempre naman, tiyak na narinig niya na may tao sa kumpanya na hindi maayos ang asal. Kaya dumating siya para mag-ayos. Dahil ayaw mong mag-resign ng kusa, hintayin mong ma-terminate ka. Ang ibang tao, ayaw ng mabuti, gusto ng masama. Ngayon, malas na. Asawa. Baka si Sulili pala ang asawa ng presidente. Paano nangyari yon? Paano pwedeng maging asawa ng presidente? Si Sulili. Hala, mali. Tingnan nyo. Ang profile picture ni Sulili ay kapareho ng kay Miss Wen. Mali lang ang na-mention ni President Feng. Ha, kaya pala, nag-mention lang pala siya ng mali. Sabi na nga ba, paano siya magiging asawa ng presidente? Sulili, tama na ang gulo mo. Umalis ka na. Bakit? Sinabi ko na, kahit paalisin mo ako, kailangan may sapat na dahilan. Sulili, hindi mo ba nakikita gaano kamahal ng presidente ang asawa niya? Kapag pinapaalis ka ng misis, umalis ka. Tama, ang gulo-gulo ng buhay mo, karapat-dapat kang tanggalin. Ayaw na naming maging katrabaho ang tulad mo. Magpakita ka naman ng hiya. Umalis ka na ng kusa. Oo, umalis ka na. Umalis ka. Umalis. Umalis ka na. Umalis ka na. Sige, ayaw ko ring makipagtrabaho sa mga taong tulad ninyo na hindi marunong kumilala ng tama at mali. Alis na ako. Sa ganitong paraan, hindi masyadong halata pero naitataguyod ko siya. Wala na sigurong mga aapi sa kanya. Boss Feng, parang umiiyak po ang misis doon. Bakit ka umiiyak? Sino ang nang-api sa'yo? Walang nang api sa akin.
Masama lang ang pakiramdam ko. Ano ang dapat kong gawin para gumanda ang pakiramdam mo? Ako ba ay isang taong nakakainis? Pakiramdam ko parang hindi ako karapat-dapat mahalin ng lahat. Tang, sino ang nagsabing walang nagmamahal sa'yo? Mahal kita. Ikaw ang pinakamamahal ko sa buong mundo. Totoo ba? Sige na, huwag ka nang umiyak. Uwi na tayo. Huwag kang umalis. Huwag. Tulungan mo ako sa isang bagay. Anong ginagawa mo rito? Nakalimutan mo na ba kagabi? Ang tapang mo sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baba na tayo. May sorpresa ako para sa'yo. Sorpresa? Nandito na si Mrs. Bilis. Ito ba? Hindi ka ba masaya? Sabi nila, kapag hindi masaya ang babae, gusto nilang mag-shopping ng mag-shopping. Asawa kita. Gusto kitang pasayahin. Salamat. Masyado pang maaga para magpasalamat. How? Pasok kayong lahat. Kuya, Jajia, anong ginagawa ninyo rito? Asawa mo ang nag-utos sa akin na pumunta rito. Kaninang umaga nga, sinundo ako ng isang grupo ng mga bodyguard. Natakot ako ng husto. Ako rin, si Bayaw ang sumundo sa akin. Lile, nagpakasal ka ng biglaan? Kailan ka pa nagkaroon ng napakaguwapong at napakayamang asawa? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Ang sama mo naman. Hindi pa ako nakakapagsabi. Binilhan ko sila ng 2 apartment. Mula ngayon, ang mga kaibigan mo at kuya mo ay titira sa katabing unit. Kapag na-miss mo sila, pwede mo silang bisitahin kahit kailan. Ano? Bakit? Hindi ba pwede? Pwede. Swerte ko at nakisabay ako sa iyo. Ate, napakabait sa'yo ni Bayaw. Ang galing. Ang saya. Mauna na ako. Kuya, okay ka lang ba? Jajia. Sa wakas, magkakasama na tayong maglaro. Boss Feng, nalinaw na ang investigasyon. Si Miss Wen at ang mga katrabaho niya ay nagtulungan para apihin ang misis. Pinalayas nila siya sa kumpanya. Umarap sila sa kanya. Ang laki ng kapal ng mukha nila. Di ba sa ilang araw ay magkakaroon ng charity dinner ang kumpanya? Ganito, imbitahin ang lahat. Gusto kong personal na ipakita ang autoridad ng asawa ko. Si Po. Hahaha, nakita na ng lahat. Naiparating na ba ng kumpanya ang charity dinner ng kumpanya ngayong taon sa ating lahat? Nagpadala ng imbitasyon sa lahat? Ay nako, ang taunang ng kumpanya, hapunang pangkawang gawa. Ang mga pumupunta ay mayayaman o mahahalaga. Pwede rin tayong pumunta. 7 taon na akong nagtatrabaho sa kumpanya. Hindi pa ako naanyayahan kailanman. Swerte talaga ako ngayon. Anong swerte yan? Lahat tayo ay nakikinabang sa dahil kay Binibini Wen. Kung hindi, hindi tayo iimbitahan ni Boss Feng. Oo. Siguradong nakikita tayo ni Boss Feng. Ipinagtanggol si Binibini Wen. Kaya isinama niya tayong pumunta. Binibini Wen, ito ang imbitasyon ninyo. Ipinagbilin ito ng espesyal ni Boss Feng. Dapat kayong pumunta. Si Mohan naman, talaga. Gusto kong maging simple, pero gusto niyang ipakita ang pagmamahal. Sino ang hindi alam? Mahal na mahal kayo ni Boss Feng na parang kayamanan. Hindi maganda ang pagpili ng pagkain. Hindi na ako makakakain pa. Kung kakain pa ako, tataba ako parang baboy. Ang payat mo? Saan ang taba? Iwan ko para sa'yo. Ginang, may pagkamalinis si Ginoo. Pasensya na, hindi ko alam. Pakainin mo ako. Ako ang kumain nito. Lily, pakainin mo ako.
Oo, may regalo ako para sa iyo. Ano? Ang charity banquet ng Feng Group. Umalis na ako sa trabaho. Hindi bagay na pumunta. Bilang empleyado, hindi talaga bagay. Kaya bilang hostess na lang. Naaalala ko na nag-aral ka ng architectural design. Maraming sikat na arkitekto ang dadalo sa banquet bukas. Kasama na rito ang sikat na architectural designer na si Ginoong Sun, na kilala sa buong mundo. Totoo ba? Narinig ko na si Ginoong Sun ay tumatanggap ng huling estudyante. Kung makukuha ko ang kanyang pagkilala, desidido akong pumunta. See, Hindi na ako magsasalita. Kailangan kong magmadali at gumawa ng magandang design plan upang makakuha ng pagkilala ni Ginoong Sun. Kakaiba ang mga dating drawing ko, bakit nawala? Wala ng oras, kailangan kong magmadaling gumuhit muli. Ang charity banquet na ito, kasasama rin pala si Ginoong Son. Pero ang mga ito sa akin, halatang hindi maganda. Miss Wen, mahal na mahal ka ni Boss Feng. Kahit hindi mo makuha ang atensyon ni Ginoong Sun, okay lang. Ano ba ang alam mo? Kung makukuha ko ang atensyon ni Ginoong Sun, tiyak na ibang tingin sa akin ni Mohan. Miss Wen, may ideya ako. Anong ideya? Ito ang design drawing ni Sulili noong interview, na tinago ko. Siya pala ang gumuhit nito. Paano posible? Simula ngayon, akin na ito. Lily, huwag kang matulog dito. Hindi ka komportable. Hindi ako matutulog. Kailangan kong tapusin ang plano. Siya na. Hindi ko inakala na napakagaling niya sa arkitektura. Mukhang hindi na kailangang kausapin si Lao Sun. Naku! Naku! Hindi na aabot. Lily, sumakay ka na lang sa sasakyan ko. Hindi ka ba dati pumupunta sa mga charity dinner? Dati oo. Ngayon, iba na. Pero gusto kong mag-isa. O gusto mo bang kargahin kita? Ako. Tayo pa rin. Huwag tayong pumasok ng magkasama. Ako muna ang papasok. Ikaw muna. Magtago ka sa isang lugar. Magtago. Napakahiya ba ako? Hindi ganon. Ano iyon? Bigyan mo ako ng dahilan. Kung hindi, hindi ka pwedeng umalis. Ayokong hayaan si Ji-sun dahil sa iyo. Gusto kong bigyan ng sarili ko huling pagkakataon upang patunayan ang sarili. Pwede ba? See, kung ganoon ikaw, halikan mo ako. Sasang-ayon ako. Hindi. Masama yata. Hindi niya makikita. Ginang, hindi ko makita. Pwede ba? Pwede. Susundin ko ang lahat ng gusto ng asawa ko. Sulili, bakit ka nandito? Dito ay pangkawang-gawang hapunan ng Feng. Ikaw, isang tinanggal na intern. Anong karapatan mo para pumunta dito? Pwede kayong lahat pumunta? Bakit ako hindi pwede? Kami kasi, espesyal na inimbitahan ni Boss Feng. Anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo sa amin? Nakahanap ka na naman ba ng sugar daddy? Sinong mayamang lalaki ang pinasunod mo para makapasok ka? Tama na. Pinapalampas ko lang ang mga ginagawa mo. Hindi ibig sabihin madali akong apihin. Paulit-ulit kang nagsasabi ng sugar daddy. Parang marumi ang isip mo, kaya marumi ang nakikita mo. Ikaw, Hayan na. Huwag na nating patulan ng asong ito na walang bahay.
May mahalaga tayong gagawin ngayon. Nandito na si Sir Sun. Kung sino man ang kukunin ni Sir Sun bilang estudyante, tiyak na mapapansin siya ni Boss Feng. Sir Sun, nandito na po kayo. Dito po. Sir Sun, dito po. Sir Sun, bago magsimula ang hapunan, nais ko po sanang ipakita sa inyo ang aking disenyo. Sige, tingnan ko. Mga ginang at ginoo, ako si Sun Dongbo, mahigit 40 taon na sa larangan ng arkitektura. Ang konseptong disenyong ito na may temang pagbalik sa Tang Dynasty, pinagsama ang klasiko at modernong estilo. Ito ang pinakamagandang disenyong nakita ko. Hindi tama. Ang disenyong ito. Bakit kaparehong-kapareho ng sa akin? Para kay Ginoong Sun, ang simpleng dekorasyon na may pulang linya mula sa solidong kahoy ay lalong nagpapakita ng tema ng pagbabalik tanaw sa dinastiyang Tang. Ang galing mo naman, Miss Wen. Talagang karapat-dapat kang maging asawa ng presidente. Sa pagpasok sa pintuan, ang nakakaakit ng pansin ay ang buong panel na may inukit na partition. Matatag at eleganteng itsura sa labas. May dating at klasiko, praktikal at maganda naman sa loob. Teka muna! Ang proposal na ito, hindi talaga yan gawa mo. Sulili, anong pinagsasabi mo? Ang design na ito, nakita ko mismo kung paano ito ginawa ni Miss Wen. Sa tingin ko, malinaw na tinanggal ka lang, kaya naghihiganti ka. Totoo yan. Alam naman ng lahat ang away ninyo ni Miss Wen. Huwag mong siraan ng iba. Ikaw lang nagsasabi niyan. May ebidensya ka ba? Ito ang orihinal na draft. Siguradong walang problema. Kahit anong sabihin niya, walang maniniwala sa kanya. Wenshi yan! Gawa ko yan! Hinold up mo yan! Sulili, sinasabi mong hinold up ang proposal na ito? May ebidensya ka ba? Paano kung meron ako? Anong pinagsasabi mo? Ginoong Sun, ako ang orihinal na gumawa ng planong ito. Maniwala ka sa akin. Pwede akong patunayan ng mga kasamahan ko. Maganda. Ang design plan na ito, talagang maganda. Binibini. Sinasabi mong ang design plan na ito ay gawa mo? Anong ebidensya mo? Sulili, ito ang orihinal na draft ko. Hindi naman siguro mayroon kang pangalawang orihinal na draft? Tama, hindi ba't may ebidensya ka raw? Ilabas mo nga, ipakita mo sa lahat. Wala naman siyang ebidensya. Naiinggit lang yan kung ako ang tatanungin. Tama, isang bagong graduate lang ng kolehiyo. Isang mahirap na estudyante. Paano siya magkakaroon ng pera para gumawa ng ganyang kagandang obra? Paano kung meron ako? Nawala ang first draft. Ito ang second draft ko. Akala ko ebidensya pala. Ako pa ang magsasabing ikaw ang nangopya kay GNN, Wen. Tama, malamang tiningnan lang ng palihim ang ginawa ni GNN, Wen. Sulili, nangahas kang mangopya sa akin. Hindi ko akalain na para lang mapansin, wala ka talagang pinanghahawakang prinsipyo. Daw, guwardiya! Palayasin niyo siya. Huwag nang guluhin ang salo-salo. Ginoong Sun, maniwala ka sa akin. Ito talaga ang disenyo ko. Tingnan mo nang mabuti. Yung parte ng wall design. Sandali. Mukhang pareho ang dalawang disenyong ito. Pero kung titingnan ang disenyo ng pader, mas maganda ang pangalawang disenyo. Bitawan mo ang bata. Bata, magpatuloy ka. Yung orihinal na plano, hindi magkasundo ang disenyo ng pader sa kabuuan. Masyadong masalimuot ang mga ukit. Ang napakaliit na detalye na ito, kahapon ko lang ito napansin. Tama. Ang pagpapasimple sa disenyo ng pader ang siyang huling piraso ng palaisipan. Aray, bata, ang galing mo sa disenyo. Ano sa tingin mo? Maging huling estudyante ko na lang. Maraming salamat po. Sandali. Ginoong Sun, hindi patas ito sa tingin ko. Disenyo ko talaga ito. Sulili, ginawa lang niyang mas maganda ang ginawa ko. Swertihan lang iyon. Tama po, Ginoong Sun. Kung kukunin yung estudyante ang mangungopya, hindi ba kayo magiging katatawanan ng industriya? Ito. Ako ay inanyayahan dito, ni Mohan. Sigurado ba kayong magagalit sa akin? Bata, may iba ka pang ebidensya? Ako, wala na akong iba. Ako ang magiging ebidensya niya. Mohan,
Mohan, nakarating ka na rin. Ang cute-cute ni Sir Feng. Lagi niyang inaapi ang asawa mo. Nandito na si Sir Feng. Parang wala kang karapatang magsalita. Ang proposal na ito ay gawa ni Sulili. Hindi naman siguro. Baka naman talagang nangopya si Miss Wen? Hindi ba't galing siya sa abroad? Nangongopya pa rin ng iba. Imposible naman siguro. When siyan, i-blacklist ng tuluyan. Wala na? Na-blacklist ni Sir Feng. Wala nang kinabukasan. Walang mag-hire sa kanya. Mohan, hindi ko sinasadya. Patawarin mo na ako ngayon. Siya ang nagnakaw ng proposal ni Sulili at ibinigay sa akin na i-frame lang ako. Sir Feng, ako. Tinutulungan ko lang ang asawa mo. Napakatanga mo talaga. Palayasin sa Kyoto. Malas. Sir Feng, nagkamali ako. Ikaw naman. Mohan, ako ang napiling manugang ni Madam Feng. Ang magiging asawa ng kanyang anak. Ang magiging asawa mo sa hinaharap. Ganun ba? Oo, kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Madam Feng. Mohan, tapat ang nararamdaman ko para sa iyo. Bakit hindi ko alam yon? Ikaw ang magiging asawa ko? Sir Feng, patawarin mo na ako ngayon. Ngayong araw na ito, wala nang makakapagligtas sa iyo. Ilabas siya. Ang mga dinanas na hirap ni Sulili, babayaran mo ng 100 beses. Umalis na tayo. Anong nangyari? Hindi ba asawa ng presidente si Wen Xian? Mukhang napaka-importante ni Sulili kay Sir Feng. Ito. Makinig kayong lahat sa akin. Ito, ang tunay kong asawa. Mula ngayon, kung sino man ang mangahas na apihin si Sulili, ay kalaban ko at kalaban ng Feng Corporation. Naiintindihan niyo ba? Opo, naiintindihan na po. Ganoon pala. Madam Feng, maging ka ng aking huling estudyante. Payag ka ba? Payag ako. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Gago, asawa kita, di ba? Asawa? Gabi na? Uwi na tayo at matulog. Parang ang busy mo nitong mga nakaraang araw. Nitong mga nakaraang araw, si Sir Sun ang nagpapagawa sa akin ng proyekto. Medyo busy nga talaga. Oo nga, abala ka ng abala. Wala ka ng oras para sa akin. Feng Mohan, ang bata-bata mo naman. Tinatawanan mo ako. Hindi naman. Anong nangyari? Saan ka masakit? Nitong mga nakaraang araw, palagi akong nahihilo at nasusuka. Okay lang. Alingwang? Tawagin mo ang doktor. Kinoo, Ale, parang buntis ko. Sir Feng, maligayang pagbati. Buntis na, kambal. Sige na, naghirap ka. Sige, umalis ka na. Mahal, narinig mo ba? May sarili na tayong anak. Matandang ginang Feng, buntis si Sulili. Itong si Sulili. Naglakas loob siyang dungisan ang dugo ng pamilya Feng. Hindi na siya pwedeng manatili. Uuwi na ako agad. Sabi ng doktor, bawal ang pagtatalik kapag buntis. Ganoon ba ako kahayok? Oo. Ako na ang magmamasahe sa'yo. Saan ang masahe? Baywang, hita, dibdib. Kailangan ba talaga ang masahe? Sabi ng doktor, nakakatulong ang masahe sa sanggol. Pwede namang si Yaya ang magmasahe. Hindi pwede. Kailangan ng profesional na pamamaraan ng masahe. Pwede naman siyang turuan. Oy, Kaya ko naman mag-isa.
Hoy, humiga ka ng maayos. Sandali lang. Kapag yakap mo ito, mawawala ang kaba mo. Binigyan pa ako ni Feng Mohan ng pink na manika. Parang iba na ang pakiramdam ko sa kanya. Medyo masakit ang masahe, tiisin mo lang. Hindi pa ba tapos? Hindi pa. Saan pa ang imamasahe? Dibdib. Ayoko na. Sige na, pagkatapos nito, ayos na. Ayoko. At bakit kailangan masahe sa dibdib? Nagsisinungaling ba yung doktor? Sige, ikaw na lang ang magmasahe. Si. Ano ba? Mahal, nangungulila na ako sa iyo at sa sanggol. Kakalabas mo lang para magtrabaho ng kalahating araw. Magtrabaho kang mabuti, mahal? Sige, magtrabaho ng mabuti. Kikita ako para sa iyo at sa bata. Sige, bababa na ako. Ginang, dumating na ang matandang ginang. Matandang ginang. Hindi mo kailangang tuwing makita mo ako ay parang daga sa harap ng pusa. Umupo ka. Narinig ko, buntis ka pala. Oo, sabi ng doktor, kambal ito. Kahit na hindi kita gusto, pero dahil buntis ka na, wala akong magagawa kundi tanggapin ka. Hindi ko rin alam kung ang bata ay malusog o hindi. Sumama ka sa akin ngayon sa ospital para magpa-check up. Hindi na kailangan. Si Mohan ay nagpa-check up na ako sa doktor. Malusog ang sanggol. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Makakasama ba ako sa sarili kong apo? Hindi ganoon. Kung gayon, sumama ka sa ospital. Telepono sa bahay ni Sir Feng. Sir Feng, dinala ng matandang madam ang misis sa ospital. Natatakot ako. Baka may mangyari sa misis. May peligro ang misis sa ospital. Ang pulong mamaya. Kanselado. Ipagamit mo ang gamot mamaya? Hindi stable ang posisyon ng sanggol sa misis. Kailangan ng gamot para sa sanggol. Talaga? Oo, Lily. Para rin sa bata. Sandali lang, matandang madam. Tatawag ako muna sa Mohan. Ang cute mo. Hindi mo talaga gustong ipanganak ang anak ng pamilya Feng? Hindi ka karapat-dapat. Sa araw na ito, aalisin ko ang sanggol. Ano ba? Bitawan mo ako! Wag! Gustong mamatay? Mohan, nandito ka na. Huwag kang matakot, nandito ako. Ito ang tunay mong apo. Paano mo nagawa? Ano naman kung tunay na apo? Hindi ko talaga papayagan. Napakasalan mo ang isang babaeng hindi karapat-dapat. At hindi ko rin kikilalanin ang batang ito. Tama na. Inay, ito na ang huling pagkakataon na tatawagin kitang ganyan. Ano? Anong ibig mong sabihin? Para sa isang dayuhan, puputulin mo ang ating relasyon bilang mag-ina? Hindi siya dayuhan. Siya ang aking mahal, ang aking asawa. At ang ina ng aking anak. Pinaghirapan kitang palakihin, ipinanganak at inalagaan sa loob ng mahigit 20 taon. Ngayon dahil sa babaeng ito,
Ihatid ang matanda palabas. Hindi matatapos ang usaping ito ngayon. Ipasa ang ebidensya sa kinauukasan. Opo. Mabuti. Ituturing kong wala na akong anak. Mohan, pasensya na. Dahil lahat sa akin. Hindi ikaw ang may kasalanan. Ako ang dahilan kung bakit kayo at ang bata ay naapektuhan. Mahal, sabihin mo, lalaki ba o babae? Hindi ko alam. Dear, ano ang gusto mo, lalaki o babae? Ang gusto ko, ikaw. Mahal, Sabi ng doktor, pwede na, Hindi pwede. pwede na.